Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila sa inyong tumatanggap ng turo ng utusan. Mga awit 9:4-12. Ako po si Leona, kasalukuyan na nirandito po sa probinsya ng Bulacan, kung paano po ako hinangon ng ating Panginoon Jesus sa lusak ng kasalanan. Ang siya ko pong ibabagi rito po sa tinakalang lagot. Ganito po yun. Leona, anak, pumunta ka ng Agusa del Sur. Pupunta po ako sa Agusan. Bakit may problema po ba, Papang? O anak, may mga paparating pang mga punla ng rubber sa Sabado. Dapat may titingin doon. Bakit hindi si ate at kuya Avelino ang iyong utusan? Sila ang dapat na may responsibilidad sa pagtatakbo ng ating negosyo roon. Papang, sila ang mga nakakatanda kong kapatid. Sa iyo ko na nga ipinamamahala ang lupa ng Agusan. Puntayan mo ang mga tauhan natin doon, baka may ginagawang ng anomalya sa rubber plantation doon. Hindi po, Papang. Kailan po ba ako luwas patungo Agusan? Sa lalong madaling panahon, anak. Pang, talaga po sa akin ang single na motorbike na ito? O anak, di ba hiningi mo sa akin yan, kaya ibinili kita. Ingat ka lang sa pagmumotor. Opo, Papang. Salamat po, Papang. Ikaw, Genesio, sinusunod mo ang palagi ang loko ni Leona. Kaya lumaking suti lang anak mo eh. Tiyak palagi na iyang kasama ang barkada niyang mga dimotor. Dito sa atin. Nako naman, Juvencia, hayaan mo na maging masaya yung anak natin. Mamang, tara po. Angkas ko kayo. Papasyal ko po kayo. Para hindi na po kayo magalit sa akin. Hindi ko sagot ang pambayad mo ng ospital kapag naaksidente ka, Amazona. Maganda nga masona, Mamang. Tingnan ko lang kung iyang mukha mo ang masira sa iyong pagmumotor. Tumigil ka na, Juvencia, sa iyong pagsasalita. Baka nga mapahamak pa ang iyong anak. Hayaan mo siya sa kanyang hilig. Minsan lang maging dalaga ang mga babae. Kapag may asawa na iyon ay matatali na sa bahay. Hanggat dalaga pa ang anak mo, hayaan mo siyang magsaya sa kanyang pagkadalaga. Tumutulong naman siya sa ating negosyo. Hindi naman siya tamad. Dapat nga kayong magsama mag-ama. Pareho ang takbo ng inyong mga utak. Siya tamad. Si Mamang talaga, super sungit. Palibhasa, may pagkakastilang dugo ng isang Kastila ang umira sa kanya at hindi ang dugong Pilipino. Kaya, mata pobre, masungit, pasaway rin. Salamat na lang at hindi ako nagmano sa kanya. Sarap talaga i-drive ang bagong motor na ito. Leona, paspasan natin at matutulin ang mga kasamahan natin. Tayo na lang ang naiiwan sa papatakbo ng motor. Sayang motor mo, bago pa naman. Gusto nila pasiklaban ko sila sa pagmamotor. Tutudo ko na ang itong silyador. Abat humataw ka na. Hintayin mo kami, Leona. Ang bilis mong magpatakbo. Kumain kayo ng halikabok. Habol! Aya, todo gasolina na ako. Leona, Sasadsad ako sa buhangin. Ah! Leona. Leona, Leona, buhay ka pa ba? Leona! Aray ko po, ang braso ko, namamanhid. Buhay pa ako, bruwa ka, tulungan mo ako. Ang nga bang sinasabi ko? Sobrang tikas kasi ng ulo mo, babae ka. Kaya ayan! Aray ko po, pwede ba, Mamang? Huwag na nga kayong sumigaw dito sa hospital. Napilayan na nga po ako, mabibingi pa ako sa lakas ng boses ninyo. Huwag nga kayong manisi, aksidente iyon. Paano hindi ka maaaksidente? Sa tuloy mo ba naman magpatakbo ng motor, sumbong ni Aya? Para bang dalawa ang buhay mo? Kaya yan tuloy nangyari sa iyo. Mabuti na lang at dito ka namin napulot sa ospital at hindi sa morgue. Pasaway kang babae ka.
Ano ka ba naman, Juvensya? Tigilin mo nga ang anak mo. Huwag mo nang sermonan. Oh, ayan ka na naman. Magsama nga kayong mag-ama. Parang matigas ang ulo nyo. Kamusta na, Inday Leona? Wala ka ng motor, bali pa ang iyong paa, at pasa pa ang iyong mukha. Isa ka pa, Kuya Avelino. Imbis nakahabangan mo ako, inaalas ka mo pa ako. Huwag kang mag-alala, gagaling rin ako at makakapag-motor pa ako. Makikita mo, aksidente lang ito, dudong. Pero wala ka ng motor kasi ibinenta na ni Mother ang iyong motor. Kababata lang kanina. Ano? Bakit ibinenta ni Mamang? Motor ko iyon. Si Papang di ba inawat si Mamang? Kailan ba umobra si Papang kay Mamang? Kailan mo ba nakita ang nasusunod sa bahay si Papang? Di ba palagi na lang si Mama nasusunod? Kaya sorry ka na lang, Inday Leona. Sa wakas, nandito na ako sa Maynila. Mabuti na ito, nagpapakalayo-layo na ako. Dito sa sarili ko lang ang buhay ko. Wala nang mamang na nakikialam kapag may magandang nangyayari sa buhay ko. Saka na ako babalik sa Agusan del Sur. Ipapakita ko kay mamang na kaya ako mamuhay na wala sila ni Papang sa aking tabi. Kanila na ang kayaman nila, sa akin ang kalayaan ko. Leona, hayon na ang sundo natin. Si Manong Rondi, hayon sa jeep kumakaway sa atin. Tuloy ka, Leona. Maup na. Jordan, bakit niyo ba ako pinatawag? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Pagpasensyaan niyo na po ako. Bigyan niyo naman ako ng isang pagkakataon. No. Wala akong nakitang problema sa iyong pagtrabaho sa aking kumpanya. Mabilis kang matuto at masipag ka. Kaya gusto ko ikaw na ang kumuha ng 2 chef. Po, Mr. Tan, wala kayong reklamo sa aking trabaho? Salamat po. Sige po, papayag po ako. Ang sipag mo namang magtrabaho, kapitbahay. Parang may pinapakain kang isang batalyon. Bakit kayo nakikialam? Ano paki mo sa akin? Naku, sorry miss. Na-offend ata kita. Wala lang iyon. Natutuwa lang ako dahil ang sipag-sipag mo. Sorry. Bes, hindi ako natutuwa sa pangialam mo. Ganyan ba kayo rito sa Manila? Ang buhay na may buhay ay pinakailaman ninyo? Kasi sa pinanggalingan kong lugar, ang mga tao doon hindi chismoso na gaya mo. At kung ikaw ay may planong manligaw sa akin, ngayon pa lang, busted ka na. Chismosa? Ikaw talaga, Leona? Hanggang dito sa Maynila, dala mo pa rin ang pagkasutel mo. Kawawa naman itong tao. Pinahiya mo. Di balisan ako walang nakakarinig, nandun pa. Naman yung guard. Ka na, Rhea. Aya, ano bang pinakain ng pakialamero iyon? At kibit-bit mo sa kanya. Huwag mong sabihin, may pagtingin ka sa lokong iyan. Ka na, Rhea. Aya, ano bang pinakain ng pakialamero iyon? At kibit-bit mo sa kanya. Huwag mong sabihin, may pagtingin ka sa lokong iyan. Wala. Kung may gusto man ako sa kanya, di naman ako papansin noon. Ikaw ang gusto noon. Magpapalakad nga siya sa akin. Mabait naman yung tao at binata. Bagay kayo. Dalaga ka naman. Alam mo kakailangan mo ang pagmamahal ni Zosimo dahil nag-iisa ka lang dito sa Maynila. Kung kailan masama ang pakiramdam ko, doon pa wala mga bruha. Nahilo ako. Oops, Leona, anong nangyari sa iyo? Tulong, guard, di ko kaya. Matutumba kami. Salamat sa tulong mo.
at nasalama ko sa susi mo. Hindi ka nagalit sa akin, Leona. Mabuti at nandoon ako kasunod mo. Kung nagkataon sa lupa ka babagsak, alam mo bang sinadya talaga ito ng tadhana na sa mga bisig ko ikaw bumagsak? Dito talaga ako nakatira. Matagal ko nang inupahan itong silid na ito. Dito tayo magsisimulang mamuhay bilang mag-asawa. Magsusumikap ako ng gusto para sa ating magiging anak. Mo, hindi naman ako naghangad ng maluhong buhay. Sapat naman sa akin ang mahalin mo ako. Kung mayroon pang higit sa pagmamahal, ibibigay ko sa iyo, Leona, pinakamahal kita. Ano bang nangyari sa iyong tao ka? At masama palang pakiramdam mo. Trabaho ka pa. Sayang rin kasi ang kikitain ko, Leona. Pambili ito ng gatas ng anak natin. Mayroon pa naman ako para doon. Sana mapahinga ka naman. Baka ikaw naman ang mapano. Pwede naman ang gatasin ni Bembeng. Si Dodong naman kanina ang kinakain. Leona, huwag kang mag-alala. Gagaling ako. Pangako ko sa iyo. Gagaling ako. Susi mo, akala ko matagalan pa ang ating pagsasama. Sabi mo sa akin, gusto mo pa makita mga apo mo kay Dodong? At gusto mo pa makita ay kinasal si Bingbing. Pero bakit iniwan mo na kami? Paano na kami ng mga bata ngayon? Wala ka na, susi mo. Leona, gaya mo rin akong byuda. Maliliit pa ang mga anak ko nang mamatay si Sergio ko. Pero nakayanan ko itong lahat dahil sa Diyos. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asang buhay na buhay, kung kaya't na napagtagumpayan. Ana Rose, totoo po bang may Diyos na buhay? Leona, subukan mong dumalo sa gawain sa linggo. Mapapatunayan mong ang Diyos na aking sinasambay buhay na buhay. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Sinubukan ko pong dumalo sa simbahan, na kung saan dumalo si Nana Rose at totoo nga pong buhay ang Diyos na kanilang sinasamba. Roon, maraming himala ginawa ang Diyos sa aming mag-ina at kailanman hindi niya kami pinabayaan sa gitna ng aming kahirapan sa buhay. Palaging may tugon ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon.